Hello mga kaibigan, usap-usap ulit tayo ngayon at talagang itong impeachment ay pinagplaplanuhan talaga ng mga sindikato dyan mga kaibigan. At ito nga, panoorin muna natin tong video ni Tolentino na gumamit siya ng Senate rules para, alam mo yon, ito yung hinahanap ko nga pala, nakalimutan ko sabihin kahapon. Ito mga kaibigan, panoorin muna natin tong kanyang katwiran na, itong kanyang example kung bakit kailangang terminate yung impeachment. Supreme Court rulings in Neri versus Senate and Balag versus Senate and our own Senate rules. Yan. Ito mga kaibigan, own Senate rules. Rule 44, Section 123. Oh, Rule 44, Section 123. Confirm. Confirm confirm. Legislative and investigatory matters Oh. terminate with the expiration of a Congress. This principle is affirmed internationally. Ayun mga kaibigan ulitin natin yung kanyang sinabi ng kaunti para magkaroon tayo ng kaliwanagan. This principle is affirmed internationally. Teka. Story matters terminate with the expiration of a Congress. Teka. Hindi pa ito mga kaibigan. All legislative and investigatory matters. Ayun, all legislative and investigatory matters. Yun ang nakasulat. Ito mga kaibigan. Ayan Section 123, all pending matters and proceedings mga kaibigan. Proceedings ang nakalagay dyan. Hindi yung sinabi niya kanina na, anong banggit niya kanina doon? Investigative matters. Confirm that all legislative rules. Rule 44, Section 123, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. On investigatory matters, mga kaibigan. Yun bang impeachment mga kaibigan, maituturing ba natin, maisasama ba natin dito sa sinabi nga ni Francis Tolentino mga kaibigan? Tingnan natin basahin natin yung yung paliwanag dyan. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if present for the first time. Undeniably from the foregoing, all pending matters and proceedings, it is, for example, for that matter, unpassed bills, legislative yan, and even legislative investigation. Dinaya niya mga kaibigan, dinaya niya na ang binanggit niya doon ay investigatory matters. Hindi niya sinama dito na yun ay for legislation. Napakadaya mga kaibigan, di ba? Ang example nga ng all pending matters and proceedings. Ano ang example? Unpassed bills. Ayan, unpassed bills and even legislative investigations of the Senate of a particular Congress, mga kaibigan. Wala pong sinasabi dyan na judicial na, alam mo yun, judicial na matters din yan, kasama yan sa ite-terminate mga kaibigan. Andaya na nga, ito talagang si Tolentino mga kaibigan hunghang Alam naman niya na legislative matters lang yung rule ng Senate na Section 123 mga kaibigan. Panukalang batas yan, sa resolution, legislative investigation na in aid of legislation. Hindi po kasama dyan ang impeachment trial dahil hindi naman po panukalang batas yung impeachment trial. Hindi yan legislative investigation. At hindi yan mga kaibigan kasama do sa kanilang kalendaryo na pang-legislation. Diba? Kaya madaya talaga itong ginagawang ito. Hindi niya binuo yung anong tawag doon, yung sinasaad ng rules nila. Diba? Kaya mga kaibigan, gamitin natin yung logic natin at alam mo yung legal reasoning natin dito. Bakit hindi saklaw ng Section 123 ang impeachment? Kasi nga po,
ang Senado sa impeachment ay gumaganap, hukuman. Diba? Hukuman sila dyan hindi bilang mga legislators o mga tagagawa ng mga butas na batas. Diba? Hindi po sila bound dyan na maging, alam tawag doon, na legislative na may rules na, alam mo yun, paggawa ng batas. Kasi nga, hukuman sila mga kaibigan eh. Diba? Impeachment, hindi po natin maisasama yan doon sa unfinished business. Hindi natin maisasama yan, kundi ongoing po yan, constitutional yan na proceeding. Diba? Hindi po subject yan sa discretion ng, alam mo yun, yung bagong dating na Senado. Dahil po, yan ay naisampa na, nakarepair na sa Senado, obligasyon nilang ituloy yan. Ang nakalagay sa Constitution kasi mga kaibigan, try and decide. Diba? Hindi doon na, hindi yun nila pangungunahan ng decide muna and then try. Try and decide. Diba? Unahin muna ninyong kilatisin yung mga ibinibigay na bintang, diba? Yung mga katuwiran. And then saka kayo magbigay ng boto. Diba mga kaibigan, napakalabo kasi talaga na, alam mo yun, hindi talaga legal na na tama yung ginagawa ni Francis Tolentino. Salungat po yan talaga sa lalong-lalo na checks and balance. Diba? Yung internal rules mismo ng Senado, ipinagtatanggol ng sindikato mga kaibigan. Diba? Binabaluktot nila, tinitipid yung paliwanag, ginagawa ng bagong interpretation na ang nakalagay lang naman na binigay na example ay for legislation, legislative mga kaibigan. Diba? Napakalabo eh. Kaya nga sinasabi ko, yung paliwanag ni Tolentino kahapon, o nung isang araw pa pala, mga kaibigan talagang for legislation. Hindi po saklaw ng kumbaga, ginamit niya yung Senate rules. Pero alin ang mangingibabaw sa dalawa mga kaibigan? Yung Senate rules o yung Constitution? Talo ng Constitution yung kanilang Senate rules. Diba? Nagawa lang sila ng proceeding kung paano magkakandak nga ng trial. Pero hindi ko kontrahin ng rules nila yung try and decide na nakalagay sa Constitution. Diba mga kaibigan? Kaya napakatanga po talaga yung intention na ginagawa nitong mga demonyong sindikatong senador. Diba? Hindi mo pwedeng i-exclude ang impeachment dahil lamang sa mali mong pagbabasa. Kaya nga natawag kang stupid niyan Attorney Christian Monsod, hindi ka nagbabasa ng konstitusyong hinayupa ka. Nangyayari, optional yung impeachment ayaw nila, gusto nila. Ganun na nangyayari. Subject na lang sa kanilang discretion ang alam mo yun. Na parang dahil itong sinabi, mali-mali naman yung pangunawa. Yun yung gusto nila. Kalimutan, wala nang pansinan dun sa pagnanakaw. Diba? Napakalabo mga kaibigan. Yung Senate rules na yan, na binasa ni Tolentino, hindi po yan ka-level ng konstitusyon. Kapag ka nagbanggaan ng internal Senate rules at ang saligang batas mga kaibigan, mas makapangyarihan ng konstitusyon. Ang Senate rules ay hindi maaaring gamitin para lusutan o takasan yung pong obligasyon nila na nakalagay sa konstitusyon. Walang kahit anong probisyon sa Senate rules na pwede magbasura ng impeachment mga kaibigan. Wala. Zero. Diba? Kaya kung susundin po yung paliwanag nitong gunggong na si Tolentino, magkakaroon ng butas mga kaibigan yung konstitusyon. Diba? Ay mangyayari, adjourn. Diba? Adjourn na natin tong court. Diba mga kaibigan?
Wala po yan. Hindi po yan ang layunin ng saligang batas. Diba? Yan ang ginagawa ni Tolentino na yan. Kinokontra po niya yung prinsipyo na may dapat managot. Diba? May dapat managot. Ginagamit yung teknikalidad. Yung mga pending matters na mali-mali naman ang pag-intindi. Constitutional professor daw siya. Tanungin nga natin, alin ang mas mataas nga yung teknikalidad o yung konstitusyon? Hindi matatalo ng teknikalidad ang konstitusyon. Napakasimple at napakaliwanag ng ipinagagawa doon ng batas. Batas yan Pag sinabing try and decide, yan yung batas. Diba? Hindi teknikalidad yan. Bakit pangingibabawan mo ng teknikalidad yung sinabi sa konstitusyon? Ang impeachment nag-i-exist para hindi yung yung conveniente kayong ito yung naunawaan namin. Protection yan mga kaibigan. Laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Diba? Kaya itong si Tolentino, buti na lang ang sinasabi sa comment, hindi nanalo dahil taksil lang, walang hiyang yan mga kaibigan, mga kababayan. Taksil talaga, napaka-demonyong taksil. Diba? Matters and Proceedings, Section 123, tumutukoy lamang sa legislative matters. Hindi dyan kasama ang impeachment. Ang liwanag mga kaibigan undeniably from the foregoing, all pending matters and proceedings, id est and past bills, and even legislative investigation. Dinaya niya tayo Sabi niya, investigatory matters na na legislative. Diba? Hindi po yan mga kaibigan. Hindi po yan judicial yan sinabi ni Tolentino. Nagyayabang lang po siya. Hindi ko alam kung paano nga baga nangyari dyan. At yan biglang-biglang alam mo yun, naging salawahan mga kaibigan. Diba? Lagi po natin tatandaan, the Senate have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Dinidesisyonan na agad ninyo, hindi pa ninyo na-try. Diba mga kaibigan? Ang nakalagay sa Constitution, try and decide. Diba? Kapag ang Senado ay nag-i-impeach, kapag yan ay may impeachment, hindi po legislative work. Constitutional Court na tumatayo para panagutin yung magnanakaw na si Sara Duterte. Hindi pending matter yan kasi hindi yan batas o panukalang batas. Hindi yan proceeding na deliberation na parang nagbabudget kayo dyan. Pinaghahati-hatian nyo yung budget o tungkol sa buwis. Walang ganyan dyan mga kaibigan. Unique and independent ang constitutional process na yan. Tumatayo yan mga kaibigan sa lahat ng proseso ng Senado. Tatalunin yan yung pinagagamit ni Tolentino na Senate rules. Diba? Kaya mga kaibigan, huwag natin paniwalaan niya si Tolentino. Hindi natin alam kung ano nangyari sa utak na yan, kung bakit yan ay nagkaganyan. Maraming kabuktutan na alam mo yun, siguro natalo siya sa eleksyon, inilalabas niya yung sama ng loob niya dyan. Diba? Sama ng loob niya kay BBM. Hindi natin alam pero talagang mali po yung pagkaka-interpret niya doon sa binigay niyang batas. May konting daya mga kaibigan kaya nga kinakailangan lagi nating mapagmadyak, matalas na mata, di ba? Malinaw na paningin ang kailangan natin dyan mga kaibigan sa ginagawang yan. Kaya nga lagi po tayong bantayan yung constitutional duty ng mga yan. Kapag ka po yan ay hindi ginawa, mga kaibigan, mag-people power tayo. Hindi totoo mga kaibigan, sama ako dyan.
Talagang kinakailangan kasi talaga ng ano yan ng isang bagay na maturuan talaga ng leksyon, di ba? Nung nangyari kay President Erap, hindi nabuksan yung Jose Pidal o labas tayo, mga kaibigan, di ba? Malinaw, ang impeachment po, may sariling larangan po yan na labas sa ordinaryong legislative business ng Senado. Mali ang interpretasyon niyang si Tolentino. Ang paggamit ni Tolentino po ng Section 123 para tapusin, i-terminate, ibasura yung impeachment laban kay magnanakaw na Sara Duterte, hindi, mga kaibigan, tama yan. Salungat yan sa prinsipyo ng accountability. Diba? Napakalayo ng kanyang gustong gawin, mga kaibigan. Kaya nga lagi natin pinaliliwanag dito, mga kaibigan. Bigyan naman natin ng katarungan yung tao, mga kaibigan. Yung alam mo yun, yung katwiran na ang batas dapat talaga po ay nakakatulong sa lahat. Diba? Tinutulungan yan dapat lahat. Hindi yung parang alam mo yun na ikaw ay nakasentro dun sa tao na nagkasala na, alam mo may mabibigat na ebidensya sa kanya. Pinagtatanggol mo pa. Diba? Yung pong katarungan ay pagbibigay po ng nararapat sa publiko. Diba? Kung may kasalanan yung opisyal, nararapat na humarap yan sa proseso, mga kaibigan. Yung pagpapatigil po ng impeachment dahil nagpalit lang daw ang Kongreso, nagbago ng kalendaryo. Katarungan po, mga kaibigan, ng ipinagkakait niyan sa tao, sa lahat ng Pilipino, bata, matanda, di ba, may ngipin, wala, bulag, bingi, lahat po yan pinagkakaitan nyo ng katotohanan at hustisya. Di ba? Gawin nyo ang tama dahil tama ito. Yan po, mga kaibigan, ang magandang katwiran Di ba? Ang justice, kung talagang si Sara Duterte ay inosente, fair naman ang justice, mga kaibigan. Kaya lang, kung hindi siya talaga mapapatunayan na siya ay inosente, talaga po, mga kaibigan, mahirap pong makaiwas sa pananagutan kung matibay ang ebidensya. Diba? Ang tama po ay laging nakakabuti sa marami. Ang ginagawa ni Tolentino dun lang sa sindikato niyang mga kasama dyan, mga kaibigan, sa Senado. Diba? Kaya lagi din natin tatandaan, ang tao ay may pananagutan sa kanyang kilos. Diba? Yan si Tolentino, si Sara Duterte, si Bato. Tuturuan natin ang leksyon yan, mga kaibigan. Subukan lang nila na hindi ituloy ang impeachment. Diba? Kasi po, ang kasaysayan ay proseso ng katarungan. Tatandaan nyo yan, mga kaibigan. Yung mga pangit na nakaraan sa kasaysayan natin, hindi po yung katarungan. Ang kasaysayan, lagi yang kakambal ay katarungan, mga kaibigan. Diba? Moral duty nyo yan, kaya lang hindi nyo po pinananagot yung nagkasala. Diba? Kaya nga maling-mali itong ginagawang ito ng mga hinayupak na yan, mga kaibigan, na pagdidismiss. Diba? Ang ginagawa kasi nila, siguro may external na nag-i-influensya sa kanila. Ngayon, yung moral nila bumabagsak, nananaig yung external influence o events, di ba? Marami sigurong boto yung mga Duterte, masasayang yung eleksyon nila sa susunod na paktakbo. Mga kaibigan, napakahirap na ganyan na moral duty ng tumatakbong kandidato. Di ba? Dapat po manatili yung katwiran na dignidad ng isang kandidato o nanalo ng politiko, mga kaibigan. Diba? Ang idea kasi may halaga, mga kaibigan, kasi practical na talagang gawin yan. Diba? Para yung solusyon do sa problema ng bansa, yung accountability, ay alam mo yun, magsilbi po, magkaroon ng silbi, diba? Magkaroon ng saysay. Huwag niyong ibitin. Diba? Huwag niyong ibitin dahil nagbago yung kalendaryo bagong kongreso, wala nang katuwiran yung impeachment.
malabo yata mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan, mabilis lang na vlog ito. Ilang minuto lang. Maraming salamat sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, try and decide. Nandun na mismo, hindi na tayo kailangan mag-debate. Nandun na mismo yung sagot. Try and decide. Try and decide. Try and decide. Hindi decide and try. So maraming salamat mga kaibigan. Magandang araw sa inyo. Magandang gabi. Lagi po sana kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kababayan, maraming salamat po.